Thank you po sa pag-invite niyo sa akin dito. Medyo pinakabahan ako, pero pag-pray niyo na lang po na sana ma-deliver ko po yung aking sharing sa inyo na maayos. Hayaan niyo po akong hawakan yung phone ko po kasi dito po yung notes. So, yan. Magpapakilala po muna ko ulit kasi baka po dun sa mga hindi na nakakilala po sa akin. Ako po si Danica Soto, ngayon po Pingris, kasi po nag-asawa na po ako noong 2007. Bale, magiging dalawa na po yung anak namin, babae. Yung una lalaki, so, wait ni God. So, i-share ko lang siguro yung mga napagdaanan ko po before, and paano ko po nakilala si Lord through other people. And i-connect ko po actually sa theme ninyo na Still Discipling at 19. Actually, tamang-tama po yung tema ng inyong anniversary. Congratulations nga po pala. So, napaka-special sa akin itong i-share ko po sa inyo kasi dahil po sa discipleship, dahil po sa mga tao na naglakas ng loob na lumapit po sa akin, nakilala ko po si God ng lubusan. So, parang ganun po ang ginagawa ng church ninyo. So, it's parang a challenge ho. At the same time, napakaganda naman po ng mga ibubunga after a while. So, share ko lang po. Siguro balik po muna tayo dun sa nung bata pa po ako. So, okay naman po yung naging buhay namin. I remember, nung bata po ako, I was able to enjoy a normal childhood. So, ganun, nakapag-aral lang mabuti, kumakain, nakaglalaro. Kaya lang, pareho po kasing magulang ko, artista po. So, nung time na maghihiwalay na po sila, naalala ko I was about siguro mga 6 years old. Tapos, sa gitna po ng klase, tinawag po ako ng teacher. Sabi, Danica, come here. Kala ko naman, baka kung ano, ganyan. Bata ka pa, hindi mo pa naiisip yung mga gano'n. Sabi niya, is it true na yung parents mo maghihiwalay na daw? So, syempre parang ako, I remember, pag-uwi ko po sa bahay, tinanong ko po sa nanay ko kung totoo po. Umiyak na lang siya, tapos hanggang sa, a few months after, gano'n na nga yung nangyari. Pero hindi ko pa po naiintindihan, kasi bata pa po ako eh. Nisip ko lang, siguro mayaman kami, marami kaming bahay. Parang, may bahay si mommy, may bahay si daddy, ganun lang po yung naisip ko. Minsan, hindi po ako naiyak, or hindi po pumasok sa isip ko na masamang balita pala to, ganon. So, growing up, parang ako ngayon yung lumaki po akong maldita. Inamin na, bawal magsinungaling. Tapos paglabas, pwede, biro lang. So, lumaki po ako, bale, may schedule po kami. Kapatid ko po si Oyo Boy, kinasal na rin po. So, may schedule po kami. Bale, weekdays, kay mami, Monday to Friday. Tapos Friday to Monday kay daddy. So, linggo-linggo, ganun po yun. So, lumaki naman ako na wala naman akong problema with that kasi I was happy na nakikita ko pa rin ang mami ko and at the same time, nakikita ko pa rin ang daddy ko. Pero tuwing po mga gathering sa school, medyo naiilang ako kasi yung mga ibang kaklase ko po, bago nakasama sila sa isang kotse ng family nila. Pero yung mami at daddy ko, doon na lang makikita. Pero malaking pasasalamat ko pa rin po na every time may mga gathering na ganyan sa school, dumarating naman po sila. So siguro ang kaibahan lang po, hindi lang naman po kami yung family na hindi pinalad, na nagkahiwalay mga magulang. Ang kaibahan lang po is, kilala po kasi yung pamilya namin, so ang hirap pong gumalaw. Parang lagi na lang kayong napag-usapan, konting na doon, may na-chismis, si ganito, si bossing, may babae, mga ganyan. Parang hindi na tumitigil. So, naano ko na sana
nasanay ako sa ganun na immune, parang sa akin, baliwala na. Hanggang sa, yun nga, lumaki din ako sa lola ko. So siguro dahil nga, yung pag-ganon-ganon, siguro, nagkukunwari lang po ako na okay lang. Pero hindi ako aware. So, nag-ano naman po kami noon, nag-church kami. Very active naman po yung lola ko sa church nila. Sumasama po ako. I knew who God was. Alam ko po na, okay, kasi diba pagbata ka, o Papa God, si Jesus, gano'n. Pero never po ako nagkaroon talaga nung, yung sinasabi po natin na relationship talaga with God. Yung, kumbaga, yung parang kinakausap mo siya bilang ama talaga na, Lord, yung kung halimbawa ngayon, Lord, ito po yung nararamdaman ko, ganito, or simple things na, uy Lord, salamat na may kinain kami today, gano'n. Dati po, lumalapit lang po ako pag may kailangan. Usually, yung pag alam ko na bababa yung grades ko sa math, so magpapray ako na, Lord, please, sana maging masang awa man lang. Kasi lagot ako, grounded na naman ako. So yun na, habang lumalaki kami, yun nga, we were under the limelight, napapanood ng tao, pag may nangyari hindi maganda, alam ng lahat, kumbaga hindi mo pwede itago. So mahirap din siguro yung nape-pressure ka na gano'n, at the same time, wala ka pang guidance and genuine relationship with God. So yung nagdalaga na po ako, ayan na. Diyan na talaga lumabas lahat ng sumay ko. Yan na yung tumatakas-takas na ako kay Mami. Sasabihin ko po sa kanya na, pumasok na po ako sa showbiz noon. So alam niyo naman sa showbiz, sa kaningningan ng mundo ng showbiz, marami rin pong mga temptasyon. At marami rin pong mga hindi magagandang impluensya. So sabihin na po natin na impluensyahan ako ng mga hindi magaganda, meron rin naman maganda. Pero iba talaga siguro kung may guidance ka talaga from God. And siguro buo yung pamilya, iba po talaga. So, gano'n na nangyari, dumadating na sa point na magsisinungaling na ako, sasabihin ko, kung tsabahin ko pa yung mga kasambahin namin ko, sabihin nyo, gandong oras ako umuwi, ganito, ganyan. Sabihin nyo, may taping tayo, na napuyat, ganito, ganyan. I remember, sobrang galing ko magsinungaling, kumatok yung nanay ko sa pinto. Siyempre, na-imagine yung mami ko, di ba, mataray mo. Si Miss Dina Bolivi po, kung gano'n po. Imagine nyo na lang po na nakataas na yung kilay niya. Did you just get home? Sabi ko, kakauwi mo lang ba? Siyempre ako naman, parang ginulugulo ko yung buko, tapos nagpambahay na ako. Sabi ko, ha? Ano ba? Tutulog na ako, nga naman. Pero totoo, kauuwi ko lang. Ganon ako kagaling. Kung sinungaling doon. At di talaga ako aamin. Talagang magkapigaan na, walang aamin. So, even dumating sa point na yung mama ko na kinusap niya ng daddy ko na suko na ako kay daddy ka. Lagi na lang kami nag-aaway, lagi na lang ang hirap, gano'n. Yung brother ko, dumaan din siya sa mga ganong stage, parang rebelde, kalokohan. Pero siguro mas matindi lang siya sa akin kasi babae. So, pansin na pansin. And then I got involved with wrong set of friends, wrong relationships also sa mga men. So instead na sumama po ako sa tamang barkada, ganun. So, I was able din po na maranasan po yung the usual na sinasabi nila na, kasi kabataan yan. So, dumadaan talaga sa stage na ganyan. Pero syempre, ngayon na parang may anak na ako, iniiwasan na. Kung pwede man maiwasan, why not do something about it, di ba? So, I started going out with friends na hindi po maganda yung influence sa akin. So, natry ko po lahat. Uminom, nalasing, suka, and yung mga nauso ng mga party, drugs, try ko po siya lahat. Buti na lang di ako umabot sa point na yung parang nabaliw or something.